Nakita ko tong post na to na sinabi ni Bella Padilla. Dahil din dito napatanong ako kay ChatGPT. Anong ginagawa ng corrupt politician para manatili ang taong walang pakialam sa bayan? Sagot ni ChatGPT, magandang tanong yan. Kasi hindi lang basta corrupt ang usapan dito, kundi kung paano nila napapanatili ang sistema kung saan tahimik o walang pakialam ang mga tao. Ganito karaniwan ang nangyayari. Number 1, pagkontrol ng information, propaganda at misinformation. Gumagamit ng social media trolls, fake news at bias na media para baguhin ang perception ng tao. Pinapaganda ang image nila kahit may issue. Pinapalabas na normal lang ang korupsyon. Resulta, nalilito ang tao kung ano ang totoo kaya nawawalan ng gana mangialam. Number 2, vote buying at patronage system. Nagbibigay ng pera, ayuda o pabor kapalit ng boto o suporta. Ginagawang utang na loob ang basic services. Resulta, mas iniisip ng tao ang immediate na pakinabang kaysa sa long-term na good governance. Number 3, pagpapagod at pagdidistract sa publiko. Maraming isyong sabay-sabay para malito ang tao, ginagamit ang entertainment, chismis o drama para ma-divert ang atensyon. Resulta, nawawala ang focus sa tunay na problema. Idadagdag ko na lang din yung ngayong pumasok sa isip ko. Baka sadya yung mga traffic na ganito na nangyayari sa atin para maging toxic yung ating isip at pagod na tayo. Number 4, pananakot at intimidation. Tinatarget ang critics, journalist, activist, gumagamit ng legal cases o harassment. Ang resulta, natatakot ang ibang magsalita o mangialam. Number 5, pagpapababa ng kalidad ng edukasyon at awareness. Kulang sa critical thinking ang sistema ng edukasyon, hindi tinuturo ng maayos ang civic responsibility. Resulta, hindi aware ang marami kung paano gumagana ang gobyerno at bakit mahalaga ang pakikilahok. Number 6, pagno-normalize ng korupsyon. Linya tulad ng lahat naman ng politiko ganyan. Ginagawang hopeless ang sistema para mawalan ng gana ang taong mag-demand ng change. Resulta, nagiging passive ang citizens. Bottom line, hindi aksidente ang pagiging walang pakialam ng ibang tao. Madalas, pinapalakas ito ng sistema para hindi sila ma-challenge. Dito pa lang maiisip na natin na lahat ng meron dyan nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Hindi ka pa ba magigising?